Oo, yan na yan. Ano ba yan? Pichoga Pet? Kikiham. Pwede ba namang kikiham? Oh, bakit? Nandito ka na naman. Sugar Pearl, Oh, alam mo ba? hindi pa. Yung mga sinabi ni VP Lenny noon. Dapat nagkakasundo kami sa paniniwala. And yung paniniwalang yon, yung pinaka-priority natin, ano ba yung makakabuti sa taong bayan? Ano ba yung makakabuti sa bansa natin? Okay, VP Lenny, is this tantamount to saying na ikay para sa total mining ban or ikay naniniwala ba sa sustainable mining? Ako naniniwala ako, boy, sa sustainable mining. Pero para sa akin kasi, yung sustainability, maa-attain lang natin yon. Pag meron tayong maayos na mekanismo para yung mga nakatira doon, yung mga taong mangangalaga, ay binibigyan natin ng boses. Ngayon kasi... VP, yun ang sinasabi madalas, no? I spoke to some people who are involved in the mining industry. And they would also always say na pinangangalagaan naman ng mga displaced na IPs, nagbibigay kami ng trabaho, we make sure that we don't pollute the rivers. Nakabaligtaran dahil ito ang reklamo ng mga environmental defenders. Saka ito kasi, Tito Boy, na naaabuso. Alam mo, merong requirement sa batas na konsultasyon. Pero yung konsultasyon kadalasan na ginagawa, eto reklamo to ng mga tao on the ground na lagi nating nakakausap. Ang kanilang reklamo ay parang masyadong superficial yung consultation na ginagawa. At hindi natin to ipapayag. Kaya nga sinasabi ko, ang pinakamahalaga yung mekanismo. Hindi pwede na basta ka lang nagpa-meeting, ayun na. Sisiguraduhin natin na yung tunay na boses ng mga mamamayan, pinapakinggan. Dahil How do you do that? Yung tunay na konsultasyon na yung sinasabi. Kailangan talaga isa batas. When I was in Congress, I was the principal author of the Empowerment Bill. Yung Empowerment Bill, nilalayon niya, magiging mandatory. Hindi lang sa mga local government units, pero sa lahat ng mga government agencies na magkaroon talaga ng mga people's councils. Na gustong sabihin ito, hindi lang na basta ka magpapamiting. Pero yung representation sa people's councils, represented yung mga mahalagang stakeholders and meron silang voting rights. Kabahagi sila mula sa step 1, mula sa planning hanggang sa implementation, hanggang sa monitoring, hanggang sa evaluation. So ang kapangyarihan ay manggagaling doon sa People's Council na iyon. Dapat kasi sila yung apektado eh. Na ikukonsulta at ikukonsulta ng gobyerno at saka ng mga tao na involved sa mining industry. Saka i-empower talaga sila. Ang pag sinabi kong i-empower sila, kailangan bago sila nagdidesisyon, sisiguraduhin natin na naiintindihan nila. But you realize, VP, that meron din mga contributions ang mining industry. Totoo. Sa ekonomiya. And meron talagang mga responsible na mga mining companies. Pero ang sinasabi ko... Let's talk about the pandemic. Sa kasalukuyan po, VP Lenny, dalawang bagay ang alam natin. Una, pinadapa tayo ng pandemyang ito. More than 3 million na ang confirmed cases dito sa ating bansa ayon sa Department of Health. Sa buong mundo naman, sabi ng John Hopkins COVID-19 dashboard ay 300 million people na. Higit 50 million deaths na ang naitala sa Pilipinas and more than 5 million naman ang buong mundo. Maraming mga Pilipino ang nawala ng trabaho, kabuhayan, at mga mahal sa buhay. Marami ang mga nasirang relasyon, mga nasirang plano at pangarap. Yan, alam natin yan. Alam natin yung viciousness noong virus. Pangalawa, alam din natin na ang virus na ito ay napaka-unpredictable. Dito sa 2 taon, maraming variants na ang ating naririnig. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Delta Plus, Omicron. The virus acquires genetic changes. It's another way of saying nag-mutate ang virus na ito. Paano, kailan at kung ano ang susunod, nobody knows. Ang tanong, VP Lenny, given the unpredictability and the viciousness of this virus, kung ikaw halimbawa ang nakaupong presidente, ano ang programa mo sa COVID-19? Ngayong Vice President pa lang ako, boy, nag-launch na kami ng COVID Response Initiatives. And ngayon, yung ginawa namin, ang pinakasadya lang talaga is to fill in the gaps. Hindi naman namin tumanda to, pero hindi pwede kasi nanonood lang kami. So we shifted from one initiative to another. Nag-umpisa kami sa pag-provide ng PPE sets, sinundan namin ang shuttle buses for frontliners.
Sumunod yung mga dormitories, hanggang tinulungan na namin yung mga community marts, etc., etc. So it was a series of so many programs. Pero we learned a lot of lessons from that. Ano yung number one lesson? Yung number one lesson, kailangan talaga yung sense of urgency. Kailangan yung sense of urgency sa pag-respond kasi every minute, every second counts. Yung sa amin, Tito Boy, yung aming naramdaman dito sa pag-respond dito, hindi pwedeng gagalaw ka lang pag perfecto mo na yung plano. Hindi eh. Ang kailangan nandiyan na, gumalaw ka na. Pag ako naging Pangulo, i-expand ko yon. Pero meron na kasi akong benefit ng science, meron na akong benefit ng lessons from other countries. Alam natin kung sino mga bansa yung nag-perform better than the others. So dapat matuto na tayo doon. We have been following all the examples of so many countries na naging maayos yung overall COVID response. And madali na para sa atin kasi meron na eh. Meron na tayong mga modelo. Susundan na lang natin. Pero ang sisiguraduhin ko lang, I will be on top of everything. Pag sinabi kong on top of everything, yung day-to-day na COVID response, ako mismo yung tututok. Sisiguraduhin ko na whole of government, all the agencies, all the local government units are working harmoniously. Kasi yun yung tingin kong naging kakulangan ngayon. Lahat naman may ginagawa, pero kulang ng konduktor. Kaya ang desisyon ng isang opisina, iba yung ginagawa ng iba. Parang sobrang mixed yung messaging, sobrang mixed. Nakita natin na magsasabi ng ganitong desisyon, the following day, babawiin. Yun yung nakakadagdag sa yung anxiety ng tao. Okay. You raised 2 points. I'm sorry, VP Leni. Una, very, very important points. Number 1, marami kang mga leksyon na natutunan, mga modelo mula sa ibang bansa. Can you be more specific kung anong mga leksyon, anong mga modelo ang ating pinag-uusapan? Nung iba-iba yun, Tito Boy. Kasi 2020, ano yung natutunan natin? Yung natutunan natin yung 2020, yung meron talagang mga pillars para sugpuin mo yun. Ano yung pillars? Yung testing, tracing, di ba? Saka yung management ng disease. Doon pa lang, nagkulang na tayo. Ini-insist pa din natin na hindi tayo magte-test ng marami kasi hindi naman kailangan. Yung contact tracing, 2 years after the pandemic, hindi pa din tayo nakaka-take off ng maayos. Yung mga hospitals natin, 2 years into the pandemic, kulang pa din tayo ng health workers. So sa akin, kailangan itong mga basic premises na to, alam na natin na ito yung pillars na kinakailangan natin gawin. Do you do testing? Do you do all these things that you're talking about before? Because you don't know what's going to happen. Hindi mo talaga alam kung kailan ang susunod na variant. Do you do this even when there is no surge? Depende. Kami talaga ginagawa namin siya kahit nung walang surge. Merong mga communities, kasi kami, Boy, meron kaming tracking system sa opisina na tinatrack namin yung lahat ng mga local government units, saan ba mataas yung cases, saan yung ganito, and gusto namin makatulong sa pag-contain. So kahit walang surge, pag nakikita namin na merong lugar na medyo mataas yung cases, nag-o-offer kami. I only raise that point dahil hindi ka pwedeng mabigla dahil alam natin na unpredictable talaga eh. I mean, we know that behavior of the virus. And then you raised another point. I will be on top, of the program, of the management of this virus. Some of your critics may say, isn't that a bit too much of micromanagement and you might be missing on a lot of things dahil nandun ka masyado sa detalye? Boy, pag panahon ng crisis, kailangan mong mag-micromanage. Kasi buhay ng tao yung nakataya. Ako, since March of 2020, araw-araw, I am on top of all the COVID response operations of the office. At hindi ako namili talaga ng trabaho. Nung kulang kami ng mga tao sa Bayanihan i-Konsulta, ako mismo nagjo-duty. Ang nagjo-duty ako, yung mga unholy hours, para makatulog naman yung aming mga volunteers. Pag swab cab namin, kahit marami nagpa-positive, nandyan ako. Pag vaccine... Let's talk about poverty. VP, tuwing eleksyon, maraming eleksyon. Madalas ang taong bayan, nakikita namin yung mga slogans, yung mga messages ng iba't ibang kandidato. Babalikan ko lamang ang ilan na may kinalaman sa poverty. Si President Gloria,
naalala ko yung pagkain sa bawat hapagkainan. President Erap para sa mahirap. President Aquino, kung walang kurap, walang mahirap. So, starring talaga ang mahirap pag eleksyon, sabi nga ng isang kaibigan. According to Philippine Statistics Authority, PSA, noong October 2001, 3.27 million ang walang trabaho. October 2010, 2.79 million ang walang trabaho. October 2016, 2 million ang walang trabaho. Samantala, October 2021 po, 3.5 million ang walang trabaho. Ayon naman po sa SWS, Social Weather Stations, ang ibig sabihin po nito, perception po ito. Okay? Ang ating mga kababayan na nagugutom in percentile, in percentages, taken into consideration yung fluctuation ng ating population. Third quarter of 2001, 9.3%. Third quarter of 2010, 15.9%. Third quarter of 2016, 10.6%. September of 2021, nung nakaraang taon po, 10% or around 2.5 million Filipinos ang nagugutom. Ito po ang aking tanong. Sa kasalukuyan, according to PSA, meron tayong 3.5 million Filipinos na walang trabaho, jobless. 2.5 million na mga kababayan natin na nagugutom. You're applying to be president of this country. With these urgent problems of joblessness and hunger, ano po ang inyong gagawin? Actually, Boy, naglabas na kami ng Kabuhayan para sa Lahat program. Ni-roll out namin ito noong December, last month. Marami siyang components, pero bigyan mo lang akong pagkakataon na mag-run down doon. Ang pinakauna, ang aming paniniwala, kailangan talagang maibalik ang tiwala sa pamahalaan. Yun yung number one. Pag sinabi natin, kailangan ibalik ang tiwala sa pamahalaan, kasi ito yung crucial element para yung business confidence sa gobyerno ay bumalik. Pag maraming investments, maraming trabaho. Paano natin ibabalik yung tiwala sa pamahalaan? Kailangan ang gobyerno tapat. Kailangan yung gobyerno maaasahan. Kailangan yung gobyerno hindi kurakot. Kailangan yung gobyerno transparent saka accountable. Yun yung number one. Yung number two, nasa Kabuhayan para sa Lahat program, kailangan natin tutukan yung mga industries na meron tayong opportunities dito. Ito yung mga local industries. Classify namin ito, Boy, into 3. Okay. Yung pinakauna, blue industries. Ang blue industries, maritime, saka fisheries. Kasi ito, archipelago yung Pilipinas. Yung lahat na binubuhos natin para sa mga kalupaan, pero mas marami yung ating katubigan. So yung opportunities nandun. Yung green economy, agriculture, saka yung mga climate jobs, saka manufacturing. Kasi yung manufacturing is an opportunity. Yung manufacturing, ito yung magbibigay ng jobs. Yung pangatlo, ang tawag namin doon, gold industries, at ito yung tech. Ito yung tech, saka yung digital industries. Kasi tingin namin, at tingin ng aming team, ang laki ng opportunity nito, at ito na yung future. So sa akin, dapat yung pamahalaan mag-invest dito. Ito yung pag-invest sa mga local industries. Yung pangatlo, kailangan talaga nating tulungan yung mga maliliit na mga negosyante. Kasi ngayong pandemic, sila talaga yung dapang-dapa. Alam natin na napakalaking percentage ng mga negosyante sa atin, mga maliliit. At sila yung nag-generate ng mga maraming trabaho para sa atin. So ako, ang proposal ko doon, dapat sana na number one, magbigay na ng conditional na stimulus grant para sa mga maliliit na negosyante. Yung condition nun, para wag siyang magtanggal ng mga empleyado, tulungan siya ng pamahalaan na magkaroon ng kapital para mabuhay ulit yung kanyang negosyo. Yun yung number one. Yung number two, kailangan access sa capital, kahit mga low-interest loans, para dun sa mga negosyo na meron namang pambayad sa loans, kailangan niya lang ng access para mabuhay niya ulit. Ang number three, kailangan talaga yung access sa, hindi lang access sa capital, pero access sa market. And sinubukan na namin ito many times over. Halimbawa, yung ating mga farmers, kailangan gobyerno na yung bumibili ng mga produkto niya. Kasi yung gobyerno naman, kailangan niya ng pagkain para ipapamigay sa tao. Gobyerno yung pinakamalaking opportunity para sa mga maliliit natin na negosyante na makabangon ulit. VP Leni, urgent yung gutom.
it's something that's immediate. Walang makain. Ngayon, we're talking about people, 2.5 million Filipinos are hungry. So, napakinggan ko yung diskurso, yung solusyon, di ba? And naiintindihan ko yun. Pero gaano kabilis ang resulta nun? Hindi niya mapapawi yung gutom ngayon. Okay. So kinakailangan... So, meron ka ba dun sa iyong programa na may short-term, long-term solution? Actually, yung trabaho, both short and long-term yun, Okay. boy. Pero yung ngayon, yung mga hindi nakakapasok kasi nagkasakit, o hindi nakakapasok kasi nagsara yung mga opisina. What do you do to them? Sa amin, boy, nagbibigay kami ng mga ayuda, pero dapat kasi mas mekanismo again eh. Mas mekanismo. Yung number 1 na pinopropose namin dito, maliban sa ayuda, pag sinabing ayuda, sinisiguro mo may pagkain araw-araw. Pero maliban doon, kailangan sana meron tayong unemployment insurance para yung mga nawawala ng trabaho na hindi naman nila kasalanan, at least may safety net. Anong pagkakaiba, VP, ng ayuda at saka ng dole-out? Actually, ang ayuda, boy, is dole-out. Pero ito kasi, crisis situation ito eh. Parang halimbawa, binagyo yung lugar na to. Walang kuryente, walang tubig, wala So it's an silang immediate makain. solution to the problem. Pero it's short term. Ang tao, mas maa-appreciate niya kung maliban sa ayuda, bigyan mo siya ng pagkakataon makapagtrabaho. Kasi mas long term yun para sa kanya. Okay. Let's now go to migrants, overseas Filipino workers. As of September 2019, ang estimate po ay 2.2 million OFWs worldwide, according to the Philippine Statistics Authority again. 96.8% po nito ay may mga kontrata. Yes. Ang natitira po ay ito yung mga walang kontrata. Sa remittances naman po, dahil napapag-usapan natin ito madalas ang mga bagong bayani na ang nagbubuhay ng ating ekonomiya ay ang OFWs bahagya. I mean, I'm not saying totally. Ay $28.9 billion noong 2018, $30.1 billion noong 2019, $29.9 billion noong 2020 at $25.9 billion as of October 2021. Noong 2018 po, remittances sent by OFWs accounted for 11% of the total GDP of the country. Sa kabilang dako naman ito, so merong napakalaki ng contribution, napakalaki ng pera po na kanilang ipinapadala dito sa Pilipinas. Sa kabilang dako po, may tinatawag na social cost. Ito yung sinasabi ng mga experts na unquantifiable. Yes. And that contributes to the destruction of the Filipino family. Yes. Ang aking tanong, VP Lenny, how do you balance the economic contributions of the OFWs and the unquantifiable social cost of migration that leads to the destruction of the Filipino family? Ako again, boy, isi-segment ko yung aking sagot doon. Yung number 1, dapat ang overarching principle natin, yung mga kababayan natin, magtatrabaho sila abroad kasi yun yung gusto nila. Ang gusto ko sabihin, it is by choice and not by necessity. Ang problema kasi ngayon, kahit ayaw naman nilang iwan yung mga pamilya nila, wala silang choice. Kasi walang available na trabaho dito. So, paano yan mangyayari? Kailangan ayusin natin yung economy natin. Para yung mga kababayan natin na umalis, nalulungkot na sa mga pamilya nila, gustong bumalik, may babalikan. Kasi minsan, gusto naman nilang bumalik, hindi sila makabalik kasi wala silang babalikan. Halimbawa, merong mga OFWs na nag-retire na abroad, gusto nang dito mag-retire pero hindi nila maiwan yung kanilang mga tinatrabahuhan na bansa because of healthcare. Dahil hindi natin ma-offer sa kanila, yung na-offer sa kanila nung kanilang yung kanilang bansang pinagtrabahuhan, yun yung number 1. So, kailangan ayusin natin. Okay. Ayusin natin para hindi sila napipilitan. Pero yung number 2, yung mga umaalis at nag-a-abroad, dapat ay binibigyan natin sila ng pagkakataon na mas maganda yung mga trabahong makukuha nila. Ang example lang nito, boy, ang dami sa atin mga seafarers. Ang dami sa atin mga seafarers. Pero pag tiningnan mo,
Doon sa mga seafarers na umaalis, kaunting percentage lang sa kanila yung opisyal. Kaunting percentage ng opisyal, pag tiningnan mo yung sweldo ng opisyal sa hindi opisyal, ang layo. So, pero ang gobyerno, meron siyang capacity na mag-provide ng programa para yung mga nag-aambisyon maging seafarers abroad, pupunta sila, merong cadetship program para pwede silang maging opisyal. Unang-una, mas mataas yung sweldo nila. Pangalawa, mas mataas yung remittances. Di ba? Pareho din yan, yung mga domestic workers, yung mga ibang mga nagtatrabaho na paminsan pupunta doon, underemployed. Mga teachers, pero pupunta doon, mag-aalaga ng bata. Mga doktor who choose to be Diba? nurses. Pero, VP, pupuntahan ko yung dalawang points. Because you discussed about a situation where sana dumating yung panahon na choice nila mag-abroad. Hindi yung napipilitan. But that's not real today. That's not real today. Let's talk about the reality today na kinakailangan, I just wanted to raise some points, kinakailangan magtrabaho abroad para ma-sustain ang pamilya, mabuhay ang pamilya dito. There's another layer to this discussion. For lack of a better term, we also have dramatized, the OFWs. And I don't mean to demean the contributions of the OFWs. Na para bagang bagong bayani, which denies the fact that they are there, hirap na hirap ang sitwasyon, etc. So, my question is, okay, let's be real. Kailangan ng trabaho. Napipilitan magtrabaho. What do you do? Ito nga boy, ito yung first part ng sagot, di ba? Kasi ito mas long term gagawan mo talaga ng programa. Pero yung retraining, skills training, pwede na natin yung gawin ngayon. Pero yung pangatlo, sa Naga, meron na kaming sinimulan na Migrant Resource Office. Ito, ang attempt nito ay mabawasan yung social cost. Okay. Meaning to say, merong pagkakataon na binibigay sa mga families na naiiwan na pinapaintindi sa kanila anong klase yung trabaho, yung anytime na gusto nila makontak yung kanilang mga pamilya, yung perang ipapadala sa kanila, meron may mga financial literacy programs. So, buong programa. Pero VP, to be very extreme about it, do you look forward to a day when, I'm not even talking about choices at napilitan, na walang OFW? Parang imposible yun. Imposible yun? Imposible yun. Oo. Kasi meron naman talaga mga Pilipino na hindi naman kailangan mag-abroad, pero gusto nila. But you realize also the cost. Yes, pero ito kasi, ako kasi pag ginusto mo, yung preparation doon sa social cost, masanda ka. Okay. Pero iba pag napilitan ka lang. Iba pag napilitan ka lang. Halimbawa, marami yung iiwanan yung mga anak nila na bagong panganak o mga baby pa. Pero iiwan nila, mag-aalaga sila ng ibang bata kasi kailangan At pagbalik, hindi na sila kilala ng kanilang mga anak. Hindi na sila kakilala. And that's unquantifiable. And nung nag-aabogado ako, boy, ang daming mga naghihiwalay ng mga asawa because of the long separation. Let's talk about social media. Ito naman, pag-usapan natin ang internet at ang social media. Pero dito tayo, VP Leni, pumunta. I want to talk about pornography. 2021, Year in Review Report ng Pornhub. Isang online adult video streaming website sa internet. Sabi dito, ang mga Pinoy spend 11 minutes 30 seconds watching porn, making the Philippines top 1 na lampasan ho natin dito ang Japan at ang France. Some of the known social media sites, apps, ang Twitter ho ngayon, medyo nagiging source na rin ng porn, Snapchat, and may mga Facebook groups na are being used as alternative porn site. So Billie Eilish is an American Grammy Award-winning songwriter, singer. 11 years old. She got exposed to porn. She got addicted. She indulged in sex, multiple partners. And yun ang naging standard. Akala niya violent ang sex. And in her words, porn destroyed her brain. She felt devastated. She had nightmares, sleep paralysis. My mental health, ika niya, was damaged. Last December, she turned 20, si Billie Eilish. Kilala ito ng mga bata. And she's now on the road to recovery. Tanong, nalaman at na-confirm mo, hypothetical ito, VP Leni, nalaman at na-confirm mo
na ang iyong anak ay addicted to cyber porn. Bilang magulang, ano ang gagawin mo? At bilang presidente, again, because you're applying for the highest position of the land, bilang presidente, paano ito makakaapekto sa iyong pulisiya on the welfare and protection of children? Ako number one bilang nanay. Bilang nanay, ang pinaka-priority ko, gumaling yung anak ko. Kasi sakit siya eh. Gumaling yung anak ko, sisiguraduhin ko na tatanda siya na hindi niya dala-dala yung trauma galing doon sa pinagdaanan niya. Pero bilang presidente, ang dami kong pwedeng gawin. Yung isang wala sa atin ngayon, boy, wala tayong batas na nagsisik to make accountable etong mga social media sites. Ang gustong sabihin, kung anong ilalabas sa Facebook, kung anong ilalabas sa Twitter, kung anong ilalabas sa YouTube, whether porn yan, whether fake news, wala tayong control. So para sa akin, kailangan magkaroon tayo ng batas. Kinicriminalize natin. Pinipinalize natin yung mga social media sites for them to be accountable and to be responsible. Na hindi dapat to accessible sa mga tao na wala pa siyang kahandaan mag-process. And in this case, yung example mo, mga bata na na-addict, na nagiging addicted to that because it's accessible. So dapat maging accountable, dapat maging responsible yung mga social media sites. Sisiguraduhin nila na yung content accessible lang sa mga tao na kayang ma-digest yung content na yun. Pero may responsibility dito ang magulang. Merong responsibility ang magulang. Kaya nga... In the discussion about access to the sites. Kaya nga ako, boy, ang paniniwala ko talaga, lahat, hindi lang dito sa isyong ito, pero ang paniniwala ko talaga sa lahat na pinaka-susi para maganda yung operationalization saka implementation ng mga policy, lagi talaga siyang pinagtutulungan ng mga community. Okay, I get that. Yung sinasabi niyo pong control, isn't that censorship? Hindi yung censure, hindi I mean, you're talking about control, di ba? You're talking about control. Isn't that... Pero yung sa akin, hindi control, pero ginagawa mo silang accountable. Na dapat sila ay sinisiguro nila na yung mga lalabas sa kanilang social media platform ay ang makaka-access nun yung mga tao na tama na yung mental, saka psychological, saka... Can that be legislated? Yes, it I can. mean, knowing... Actually, eto yung pinaglalaban ngayon ni Maria Ressa. Ito yung content na pinaglalaban niya after she won, even before she won the Nobel Peace Prize, na yung social media platforms have been abused in many varied ways already. In many countries. But you have to address the abuses because napakarami rin ng magandang nagawa ng social media sa kanang internet. Kaya nga abuse siya kasi dapat sana, di ba dapat sana yung social media maganda yung naidulot niya sa atin kasi bigla na lang that the world has become so small na everything is in our grasp. Pero dapat kasi inaayos natin yung accountability. Accountability ng mga tao, saka mga organisasyon, saka mga negosyo, na merong control sa content na nilalabas nila. Ano gusto ko sabihin? That's why yung control sa content, to me, is a bit, it's bordering on, doesn't it border on censorship? Pero sa akin kasi, boy, doesn't that infringe into the freedom of it depends on how the law will be passed. What the version of the law will be how passed. would it be in your administration? Pero sa akin, boy, sisiguraduhin ko na halimbawa, merong porn sa aking site, hindi siya accessible sa mga bata. So, ako hindi ako digital person, pero I'm sure there should be a way. Kasi ngayon naman, meron na mga apps, di ba? Meron na ngayon mga apps na yung mga magulang can control what their children can access. So it should be a collaboration between the social media platforms, the families, schools, pati yung pamahalaan. So it is very doable. It's doable within a certain period of time. Pero ngayon pag tiningnan mo kasi VP ang social media ecosystem, where would you start? Saka hindi siya static.
Okay. Di ba? Yung social media of 10 years ago is so different from the Social social media media today. now. So dapat talaga, boy, yung batas ay hindi din static. Dapat sinasabayan niya yung demands of the time. Pero ang klaro dapat sa isip ng mga legislators na ang pinaka-primary purpose is the protection of the people. Especially children. Especially. Let's now go to abortion. Rape-related abortion. Sabi ng pinsan, Philippine Safe Abortion Advocacy Network at Engender Rights Incorporated. Ito po yung mga data na ating nakuha. A Filipino woman or girl is raped every 75 minutes. About 1 in every 8 Filipino women who resorts to abortion is a rape survivor. 70 women induce abortion every hour. Complications from unsafe abortion is one of the 5 leading causes of maternal death and leading cause of hospitalization in our country. In 2012 alone, 610,000 Filipino women induced abortion. Over 100,000 women were hospitalized and 1,000 women died due to unsafe abortion complications. Since there is no access to safe abortion in the country, at least po, 3 women die every day from unsafe abortion complications. And based on statistics, the number of induced abortions increases proportionately with the increasing Philippine population, which means that the number will keep increasing as we will, if we don't act on it. Kasi nga, nagfa-fluctuate yung numbers. My question is it time to enact a law on abortion that would allow pregnant rape victims the choice of legal and safe abortion? Ako, alam mo, I will be very honest with you, boy. This is a topic that I'm very conflicted about. Because of the data that you have mentioned. I was a member of an NGO na talagang tinutulak yung pag-decriminalize, at least pag-decriminalize ng abortion, para na iiwasan yung unsafe na mga ginagawa. Pero the reason why I'm so conflicted about it, kasi ako, my faith teaches me na bawal talaga yung magpatay. Ang ina-allow lang sa atin, boy, na parang yung legal abortion kung endangered yung life ng mother. Kung endangered yung life ng mother ay ina-allow in very rare instances. And I think that should continue. Pero having said that, kontra ako sa abortion. Pero sa akin, bukas akong pag-usapan yung decriminalization ng abortion. I would like to listen to more people about it. I've listened to so much already. Pero it is something that we should... mahirap yung balancing act eh. Kasi pag nakita natin yung ipinaglalaban ng mga sumusulong sa decriminalization ng abortion, meron naman silang dahilan. Kasi pag bawal kasi nagiging underground siya eh. And pag naging underground siya, mas unsafe. Di ba mas unsafe kasi dahil hindi mo pinapayag, marami yung nagre-resort sa mga practices na hindi talaga siya medically safe. So sa akin, while I'm open to discussing decriminalizing abortion, if you ask me now if I am for or against it, I'm against abortion. Okay. Pero may nasabi ka kanina na in certain instances, VP, na pag nasa danger ang buhay ng nanay, It is allowed. It is allowed. Can you expound on it? Pag nasa danger kasi yung buhay ng nanay, ang practice talaga, boy, ang pinakauna, sinasave talaga yung nanay. And I think that should continue. But doesn't that go against what the church says? Dahil ang church walang buts at walang ifs eh. Ang simbahan sinasabi, abortion, hindi. Pero sa akin... Because kasi, you mentioned faith, VP. Kaya nga sinasabi ko na contentious siya eh. Contentious siya kasi if you're involved in the day-to-day, like I was when I was still a practicing alternative lawyer, you come across so many victims of rape, you come across so many unsafe pregnancies. Okay. Lalo na, boy, kasi kadalasan yung biktima ng rape, mga minors. Mm-hmm. And talagang pag minor nagbuntis ay talagang laging
questionable yung safety nung nagbubuntis. Dahil ang katawan ng minor ay hindi pang nanay pa. Ano talaga? In fact, we're doing a program with UNDP on teenage pregnancies. And ako I would have to admit I'm conflicted. My faith tells me that abortion is not to be allowed. Have you had discussions with priests? Yes, with your counselors? A lot of discussions already. Okay. All right. So you've expressed your views that in as much as you are against abortion, you're conflicted and I'm your conflicted. work in progress. Totoo. Kaya nga sinasabi ko, boy, I'm open to more discussions about it. Kasi ako ang paniniwala ko, masama siya. Pero yung realities kasi, and the lessons from other countries also. Kaya ako, I know of a lot of friends from the NGO community who are really pushing for decriminalization of VP, abortion. meron mga kwento, isang doktor na nagbuntis dahil ni-rape siya nang nagpaaral sa kanya. May isang babae na may dwarfism, nabuntis because unsafe din ang kanyang abortion. Maraming mga kwentong ganun. At saka kung babalikan natin yung statistika na may kinalaman sa mga bansa na dati, mga Katoliko, I mean the Catholic countries, Brazil, kung taga saan ang ating Santo Papa, at marami pang mga bayan ay bukas na. On certain conditions. Meron nga mga bayan na upon request of the woman, ay pwede ang abortion. Doon naman ako, Hindi boy. ka pwede doon? Hindi ako pwede doon. Because that's Ako, arbitrary. klaro yun sa akin. Klaro yun sa akin. Kasi para sa akin, yung pagbubuntis is a responsibility. Pero hindi ba pagpapahalaga yan doon sa babae? Doon sa, that's women's rights, you know? Totoo. And talaga yung women's rights advocates, boy, talagang merong mga diskusyon about this. Pero sa akin kasi, boy, napaka-klaro sa akin nun eh. Let's talk about drugs. And i-quote ko lamang ang sinabi ni President Duterte. And I quote, I feel so bad about, all of these things. Kasi nalaman ko, paano ko makontrol in 3 to 6 months. This was a declaration, I think, early on or in the middle of his presidency. Ang mga general sa police nandyan. Tapos yung mga Bureau of Customs na inaasahan ko, PI nasa droga, how will I succeed in nasa droga? Alam ko na nagkamali talaga ako. Now, magtanong kayo, ang Pilipinas, are we or are we not a narcotics country? Yes, we are, sabi ng Presidente. Sabi ko, tama yung silang mga kritiko ko. Sabi mo, noong nagpresidente ka, 3 to 6 months, hindi ko alam pagpasok ko. Davao lang kasi ako, so ang template ko Davao, may droga. Pero sabi ko, maglaro ka dun, patay ka talaga. Give me another 6 months. That self-imposed time of 3 to 6 months, well, I did not realize how severe and how serious the problem of drug menace in this republic until I became president. My question, VP Lenny, you are applying to be, the president of the country. Ito gusto ko malaman. How much do you know about illegal drugs in this country? At gaano kalala ito? Uulitin ko yung tanong ni Presidente. Are we not a narco country? Depende sa iyong kaalaman tungkol sa problema ng illegal drugs. Ano ang programa mo laban dito? I was given the opportunity to be ICAD co-chair. Yung ICAD, yung Interagency Task Force, for 18 days. Pero those 18 days gave me enough opportunity to assess what was wrong with the anti-drug program. And at the end of the 18 days, naglabas kami ng comprehensive na assessment of what was wrong. And naglabas kami ng mga ano yung pakiramdam namin na dapat gawin. 5 points ito, boy. Yung pinakauna, how to maximize ICAD as the Interagency Task Force. Ang daming punto nito, we don't have time. Okay. Pero example lang doon. The reason why sobrang street level enforcement, yung anti-drug campaign, na dapat sana whole of government approach. Nakakatulong doon sa much emphasis on street level enforcement kasi yung chairman is PDEA. Para sa akin, dapat sana yung chairman ng ICAD should be DDB, the Dangerous Drugs Board.
Kasi yung Dangerous Drugs Board is policy making. Pag DDB yung mag-chairman, mas ang chance na mas whole of government approach yung gagawin, mas malaki. So yun yung number 1. Yung number 2, pag tiningnan mo talaga yung ating datos, hindi siya kumpleto. In fact, when I was in ICAD, ongoing pa lang yung survey kung ilan ba talaga yung mga drug users. Natapos na yung survey after I was ICAD chair. Pero kahit meron na tayong datos na ganon, sobrang raw and sobrang basic, hindi nga natin alam kung ano nang, yung mga nakuhuli, yung mga nagsusurrender. VP, I'll let you continue, ha? Pero tama ka doon. Kasi kahit yung datos ng Dangerous Drugs Board, I mean, I did extensive research for this interview, na ang kanilang basehan lamang ay yung mga facilities na non-government. So, kung titingnan mo, since 20 years ago, wala ka masyadong makukuha. Go ahead, please. Ngayon nga, ang dami nating surrenderies, ang daming nahuli. Hindi nga natin alam ano na yung interventions na ginawa nila. Ang iba meron datos, ang iba wala. So yung number 2, data. Yung number 3, pag tiningnan mo yung budget for the entire anti-drug program, a large bulk of the budget is on street enforcement. Okay. This is wrong in so many instances. Unang-una, alam natin na kahit patulan natin ng patulan, yung mga street level na mga drug users o small-time drug pushers, kung hindi natin tinututukan yung constriction ng supply, tuloy-tuloy lang Number yun. 3 po yan. Anong number 4 po? Ang number 4, alisin na yung tokhang. Okay. Number 5? Ang number 5, dapat yung mga law enforcement agencies natin, itutok na yung kanilang energies sa supply constriction, yung mga drug pushers Okay. na. To the best of your knowledge, Vice President Lenny, are we a narco country? No. Why do you The say so? drug problem is huge. And ako naniniwala ako na we have to pursue it with as much vigor. Pero there is a way of doing it. As President of the Republic of the Philippines, can you give yourself a deadline? I mean, can you solve the drug problem in 3, 6, 9, 12 months? Would you dare say it? I won't. Pero ang commitment ko, boy, na we will be much better off after 6 years. Ako, ang drug problem, grabe. Kailangan natin ng mga legislation. Hindi nga natin mahiwalay yung user sa kapusher. Iba yung intervention doon. Dapat ma-institutionalize natin yung community-based na rehabilitation. Kasi doon sa mga habitual users na hindi naman mga addicted to it, kailangan community-based yun eh. You know, my question started with actually, how much do you know? Gaano mo kakakilala ang isang drug dependent, halimbawa? Would you have an idea? Alam mo kung bakit na-addict ang isang tao? Because to me, it's an issue of what? Loneliness, happiness, broken families. It's a search for, it's a journey towards something. They talk about 4 to 6 hours kind of happiness, seizure, may mga peak, may mga follow-up, all kinds of drugs. How much do you know about drugs? It is just like any other addiction which should be treated. Kaya sa akin, para sa akin, ay yung mga users talaga, kailangan na itong tingnan natin from a science-based... Okay. Let's talk about the Philippine debt. Utang. Here's the data from the Bureau of the Treasury. Nang matapos ang termino ni President Erap, ang utang ng Pilipinas ay 2.6 trillion pesos. Pagkatapos ni President Arroyo, ang umakyat na ito ng 5.1 trillion. Umabot sa 6.5 trillion pesos nang matapos ang termino ni President Aquino. As of end November 2021, ngayong administrasyong Duterte, total Philippine debt is at 11.93 trillion pesos. Naririnig ko ito at alam ko naririnig ko natin ito, hindi ka pa pinapanganak, hindi pa pinapanganak ang isang bata, nagbabayad ka na ng utang dahil sa laki ng utang ng Pilipinas. Ang aking tanong, kung papalarin ka, Vice President Lenny, na manalo bilang presidente ng Pilipinas, paano mo babayaran ang utang ito? Ako, number 1, I will honor the commitments. Kasi nakasalala yung integrity ng bansa natin. Pero sisiguraduhin ko. I'm sorry. Go ahead. Sisiguraduhin ko na yung inutang natin, lalo in the last few years, na doon talaga tumambak yung utang natin,
sisiguraduhin ko na yung perang inutang natin ay napunta siya sa mga bagay na ang return sa atin 1,000-fold. Kasi kung nag-umutang tayo, tapos yung return sa atin ay hindi naman malaki, bakit pa tayo umutang? So ako susuriin ko lahat na utang na ginawa, saan ba yung ginastos, sisiguraduhin ko na mapunta siya sa mga dapat papuntahan. Alam mo boy, hindi naman masama umutang. Hindi masama ang umutang kung kinakailangan talaga ito. And as I have said, yung returns nito sa atin, mas malaki kesa dun sa inutang mo. Pero masama ang utang kung ito ay napunta sa korupsyon. Masama ang utang kung ito napunta sa mga bagay na hindi naman yung karamihan sa mga Pilipino ang makikinabang. So yung sa akin, having said that, pag tiningnan natin yung sinasabi natin na debt to GDP ratio, nagsimula tayo pre-pandemic 40, if I am not mistaken, 44%. Yung debt to GDP ratio. Gustong sabihin nun, meron pa tayong elbow room umutang. So, dahil nangailangan tayo ng maraming pera during the pandemic, okay na umutang. Pero ngayon, pag tiningnan natin ang debt to GDP ratio natin, nasa 60% na. Wala na tayong elbow room. Ang gustong sabihin, more than 60%, delikado na tayo na baka hindi natin mabayaran. So, ano yung dapat natin gawin? Una, ayusin natin na yung mga inutang natin mapunta sa mabuti. Ang number 2, kailangang mag-exert tayo ng maraming effort mapataas yung GDP natin. Mapapataas natin yung GDP natin. Babalik ako dun sa unang tinanong mo about jobs, about economy. Aayusin natin yung pamahalaan. Aayusin natin yung mga institusyon. Aayusin natin yung tiwala ng tao sa pamahalaan. Kasi yun lang yung paraan kung paano natin mapapalakas ulit yung ating GDP, ang ating growth rate. So, yun yung mga kailangan gawin. You mentioned about corruption. There is an estimate that 20% of the national budget goes to corruption. Your comment? Totoo yun. And sa akin, boy, it is not enough that I say na hindi ako magiging kurakot. Pero ang sasabihin ko lang, ang commitment ko pag ako presidente na sisiguraduhin ko na ma-legislate yung mga mechanisms to prevent corruption. Okay. Ano yung mga mechanisms na yun? Making sure that all government procurement processes are transparent. Nag-file ako ng bill nito, full disclosure bill. Even without need of request from the people, yung lahat na ginagastos ng gobyerno, lahat na kontratang pinapasukan, dapat available yun to the public. VP, paano mo babayaran? During your administration, would you do something like yung ginagawa na 20% of the national budget actually goes to debt management? Kinakailangan. Pero kasi maganda raw tayong debtor. Yun ang aking lumalabas sa research. Hindi tayo masyadong pinauutang tayo dahil nagbabayad naman daw tayo. Oo. Ay, kung ako naalala ko kasi economic student ako noong 1986 when the EDSA revolution happened, this is the same question. Kasi grabe yung utang ng Pilipinas, pero tayo, ginapang natin eh. Yeah, but that was less than 30 billion. Yes. Pero ginapang natin yon. Ginapang natin, pinakita natin na we will honor all our debts. Nakiusap tayo sa mga nagpautang sa atin, nabigyan tayo ng mas malaking elbow room para mabayaran natin. And yung ating standing sa international community, na-regain natin dahil we honored our commitments. So ngayon, obligado tayo to honor our commitments, pero hahabulin natin yung mga inutang natin. Saan ba yun napunta? Sisiguraduhin natin na napunta yun sa mabuti. Yun, yung and GDP we make sure that we don't get trapped. I know Uganda as a country denies this, and China, na isang araw gumising na lamang, di umano na ang isang airport ay pag-aari na ng China, ang karanasan ng Laos at ang karanasan ng Sri Lanka, na may mga ports na pag-aari na ng pinagkakautangan nila. Ayaw natin mangyari yun sa atin. That's right. Kaya ang sinasabi mo, dapat alam kung saan mapupunta ito. So, are you talking again about mechanisms? Are you talking about... Yung sinasabi ko kanina, yung mechanisms against corruption yon, yung transparency, accountability. No, but that can also apply to debt management. Totoo. Kasi ito yung parati kong ine-explain sa mga kausap ko, boy. Na tayo mga tao, ang parati kong ang pinapakita dito, pag kumakanta tayo sa banyo, kahit sintonado, okay. Kasi walang nakikinig eh. Let's talk about the West Philippine Sea, VP Leni. Sa kasalukuyan, ang Spratly Islands, we're not claiming the whole of the Spratly Islands.
To be very specific, ang kasama sa West Philippine Sea ay ang Kalayaan Islands Group. Okay? At merong mga isla po, Subi, Mischief Reefs, na natayuan na po ng mga hangars, underground storage, missile, shelters, radar, arrays, and other facilities ng China. Noong July 12, 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration, PCA po, pabor sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Pero despite this, tuloy pa rin ang China sa pagtatayo ng mga artificial islands at infrastructures sa mga teritoryong inaangkin nila na atin. Tuloy din tayo sa pagfa-file ng diplomatic protests. As of December of 2021, we have filed 241 diplomatic protests. Sinagot naman tayo ng China 152 times. Tanong, dahil pag ikay pinalad na maging presidente, you will also be the chief architect of foreign policy. If all diplomatic efforts fail, bilang presidente, do you think, VP Leni, the Philippines is strong enough and prepared to fight a defensive war against China to protect our territorial sovereignty? Ako paniniwala ko, boy, hindi natin kailangan dumating sa puntong yon. Unang-una, meron tayong arbitral ruling na pabor sa atin. Ang pinakabuod ng arbitral ruling na yon, atin ang West Philippine Sea. Dahil atin yon, ipaglalaban natin yon. Pero having said that, ang laging punto, ang focus ng lahat ng efforts, ano yung makakabuti sa best interest ng Pilipino, ano yung makakabuti sa best interest ng bansa. Hindi lang ito sovereignty, boy, pero kabuhayan ito eh. Kabuhayan ng ating mangingisda. Ngayon, dadating na tayo sa time na magkakaproblema tayo sa supply ng kuryente. Ito yung, di ba, yung resource na manggagaling dito sa West Philippine Sea. Parang ito yung sustainability natin as a country. So having said that, dapat pinaglalaban natin. Una, I am all for nurturing our very important relationship with China. Pero that relationship with China should be based on mutual respect and adherence to international law. Yun sa akin. Pangalawa, yung para sa akin, that decision of the arbitral court the arbitral court of tribunal, we should leverage that para yung coalition of nations na kasama natin sa pag-protect ng West Philippine Sea, mabuo natin. Kasi kung hindi tayo gumagalaw, bakit naman aasahan natin yung iba na gumalaw? So para sa akin, boy, napakalaking win yung ating pinanalunan nung 2016. Maraming mga bansa na naghihintay kung anong gagawin natin. Hindi tayo kailangan pumasok sa giyera. Ang kailangan lang natin, mag-enter tayo into alliances with traditional and emerging partners, allies, para tulungan tayo sa pag-protect ng West Philippine Sea. Ang International Tribunal Court ay inimbitahan lamang because you can only invite a country. Yes. Ang nangyari, tinanggihan ng China, ayokong mag-participate. So, may mga kritiko na nagsasabing, paano kayo nanalo? Wala namang kayong kalaban doon sa arbitration. At ang isa pa dito ay, ang sinasabi ng China ay infirm ang inyong reklamo. At saka ang inyong mga allegations ay hindi totoo. Tapos, yun ang inyong kinakatigan. Ang gusto namin, bilateral talks. Alam mo, boy, ang tagal ko nang sinasabi na sa issue ng West Philippine Sea, hindi magiging favorable sa Pilipinas ang bilateral talks. Kasi napakalaking bansa ng China. Yung sa akin, yung multilateral na pag-uusap, yung angkat natin ng kaso sa international arbitral court, ito talaga yung mechanism para meron tayo ng laban. VP, so tuloy-tuloy lamang yun. Nagpaprotesta tayo, pero they continue to build facilities, halimbawa, doon sa ating West Philippine Sea. So, what happens? Kasi ang pinupunto ko ay, mali tayong bayan. And I am also against war. Pero huwag natin kalimutan, 79, there was that bloody border war between China and Vietnam.
So, minsan walang kinalaman ang laki ng bansa. Kung ang pinaglalaban ay sovereignty. Pagkatao na natin to eh. Pero sa akin na, boy, ang dami natin pwedeng gawin. Unang-una, kailangan pinapalakas natin yung ating defense. Pinapalakas natin yung ating defense, naglalaan tayo ng pera para siguraduhin na yung kinakailangan natin para depensahan yung sarili natin ay kaya natin. Pero having said that again, sa atin yung kasi low-hanging fruit na to leverage that decision to form a coalition of nations. Para ang coalition of nations, mas malakas yun kaysa mag-isa lang tayo. And yun, kaya ko sinasabi low-hanging fruit, kasi willing yung mga bansa. Willing yung mga bansa. What countries are you talking about? Countries are also involved in the South China Sea. Napakalaga po ng South China Sea na diskusyon dahil over $5 trillion trade ang dumadaan dyan sa pathway na yun. Kaya nga, boy, kung nakikita mo ngayon, sino ba yung mga nag-i-interest? Aside from those directly affected. Kasi those directly affected nung mga... We're talking about Brunei, Malaysia, Indonesia, Vietnam, yes. Aside from that, kung nakikita mo ngayon, meron ng bagong coalition US, Australia. Dahil ito yung may mga negosyo na dumadaan. Oo. Pero ito, kaya nga, sila nga mismo hindi solo eh. Sila nga mismo yung ginagawa coalition. Okay. I'd like to talk to you, VP Lenny, about the constitutional provision on presidential qualifications. You are applying to be the President of the Republic of the Philippines. It's a complex, gargantuan job. Napakalaki ng trabaho. Why? Because a president is the head of government. You are the chief architect of foreign policy. You're commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. You sign budgets, manage finance. You appoint justices recommended by the Judicial and Bar Council. You confer the National Artist Award, manage disasters, pandemic, fights, drug war. Head of your political party, has power over aliens, has power of eminent domain, practices general supervision over local governments, and pardon convicts, among others. Sinabi ko lamang po ito dahil napaka-complex ng trabaho bilang isang presidente. Samantala, ang ating saligang batas, Article 7, Section 2 of the 1987 Constitution, ay nagsasaad na ang qualifications para maging isang presidente ay ang mga sumusunod. Number 1, natural-born Filipino, registered voter, must be able to read and write, 40 years of age, on the day of the election, must have resided in the Philippines 10 years before the election. Ang aking tanong, VP Lenny, napapanahon na ba para amyendahan ang probisyon na ito sa saligang batas? Oo, hindi, at bakit? Ako po hindi. Actually, it's a very contentious provision. Marami tayong mga kilala na nagsasabi, bakit naman ganyan ka-minimum yung requirements ng pagpapangulo? Pero ako kasi, binasa ko. Binasa ko yung mga diskusyon, yung mga debate nung framers ng 1987 Constitution. And yung pinakadahilan kung bakit ganito minimal yung qualifications na binibigay. Kasi gustong bigyan ng pagkakataon kahit yung hindi... Alam mo, dito kasi sa Pilipinas, ang iba hindi natatapos sa pag-aral dahil walang opportunity. So ayaw nating isara yung daan para sa mga gaya nila. So ito, while merong mga iba't ibang pagtingin tungkol dito, yung sa akin, naiintindihan ko kung bakit ganon yung mga requirements na nilagay. Na totoo, we would have wished na ang Pangulo is better prepared. Pero sa atin kasi parang we put a lot of premium on not closing the doors on people who have not been given the opportunity to have enjoyed the same privileges that others had. So yun yung dahilan. And ako, I agree with them. I agree with them. Pero yung sa akin lang, boy, siguro yung dapat pagtuunan natin ng pansin. Baguhin talaga yung klase ng politika na namumuo. Kasi over the years, yung klase talaga ng politika na namumuo, yun yung hindi nagbibigay ng malaking access dun sa mga wala. Dahil grabe yung patronage, dahil
magastos masyado yung eleksyon. Pag ganito at ganito yung klase ng politikang namumuo, yung mga wala, hindi nabibigyan ng pagkakataon. I hear you, VP Lenny. Pero puntahan ko lamang yung sinabi ko ng premium na para makapag-participate ang marami. Because that's the spirit of the law. It's democratizing participation. Malay mo, si tatay ay potensyal na maging presidente ng kahit hindi Pilipinas. nakapag-aral. Pero may premium din tayo, VP Lenny, na naalala ko to, ang diploma napakahalaga. Hindi display sa sala. Ang nanay, madalas sinasabi, nasaan na ang diploma mo? Yun na yung pinagyayabang ng Yun, mga magulang. oo, napakahalaga sa atin yun. Dahil kung yung premium ang pag-uusapan natin, bakit yung premium na yun wala doon sa mga kwalifikasyon? Senator Miriam Defensor Santiago raised that point, no? The late good senator, at sinabi niya, ang police officer nga hinahanapan na dapat graduate ka. Presidente pa kaya ng Pilipinas? Reason why I have to enumerate the specific jobs Ako of a president. naiintindihan kita, boy. Pero alam mo, iba-iba kasi yung dahilan kung bakit hindi nakapagtapos. Kung hindi ka nakapagtapos, despite the many opportunities given to you, kasalanan mo na Pero yun. hindi naman natin kasi pwedeng... Pero, yun na diba? nga. Kaya hindi mo, dahil natin hindi pwedeng mo pwedeng i-qualify yun. i-delineate, hindi mo pwedeng alisan ng pagkakataon yung mga hindi nakapagtapos dahil walang-wala. It's not in the constitution of Turkey, for example. Pero meron silang batas ngayon na nagsasabing dapat may higher education. Pero we are aware, halimbawa, na sa Great Britain, kailangan membro ka ng parliament. MP ka bago ka maging prime minister. Meron namang mga bansa, like France, ang isa sa mga requirements, may bank account ka. So, sinasabi ko lamang ito, VP, dahil as a country, as president, you can initiate a move na para man amyendahan, maaari. I'm not saying that you should do it. Para lamang, dahil napaka-complex, napakahirap na ng buhay. 1987 is very different from 2001. Totoo. Pero sa akin, boy, para sa akin, siguro down the road, pwede yung pag-usapan. Pero sa akin kasi, yung accessibility na makapag-participate, napakahalaga nun sa akin. Kahit wala kang pera, kahit hindi ka nakapagtapos, basta yung reason mo naman dahil sa kawalan. But isn't that so ideal? Ako, we can always dream for better things eh. Ako para sa akin, ang mga kailangan natin ngayong i-legislate, paano ba natin mapapabuti yung ating political system? Such that yung political system natin, yung nagpo-produce ng mga kandidato na karapat-dapat. Paano? Ang daming kailangan gawin. Ang daming kailangan Saan ka mag-uumpisa? Alam mo, marami ng panukalang batas na final sa Congress over the years. Kahit nung nasa 16th Congress ako, na iba-iba yung mga pananaw kung paano siya aayusin. Pero ako, it's high time that we assemble all those who are proposing. We're now done with our 10 questions. Ngayon naman po, punta na tayo doon sa personal issue-based question. Okay. Para po sa iyo. Sa isang talumpati before the Philippine Military Academy alumni in Malacanang, October 2018 po ito, President Duterte said, and I quote, "Sa totoo lang, even her, referring to you, even her public statements, I don't mean to offend the lady. She's very good. She's gentle. Pero mahina talaga si Lenny. Mali-mali ang, medyo mahina ang, hindi mahina ang utak, pumasa ng bare. Mahina sa diskarte. Your reaction in 60 seconds and I don't follow up." Yung diskarte, nakikita yon hindi sa salita, kundi sa gawa. Yung diskarte sa ordinaryo natin na pang-araw-araw na buhay. Ito yung ability mo na gumawa ng paraan. Ito yung ability mo magtrabaho ng maayos despite the difficulties. Ako, pinakita ko over the years, boy, na yung mga difficulties, mga roadblocks na tinapon sa aking daan, nalagpasan ko yung lahat dahil sa diskarte. Ako, in many, many instances, and I can cite a few, pag merong sakuna, merong krisis, sino ba yung unang nasa ground? Kami. Nung nagmarawi siege, maraming mga bagyo na dumaan, yung lindol, kami yun nandun. Nung in-offer sa akin yung ICAD, lahat na tao nakapaligid sa akin, sinasabi sa akin, huwag mo yung tanggapin kasi trap yan. Pero I felt that it was an opportunity for me to make a difference.
Maraming salamat. Now, we have a 60-second political fast talk. Let's begin. VP Lenny, bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Si Isko, bakit hindi namin, si Mayor Isko, bakit hindi dapat namin iboto? Hindi klaro yung paninindigan sa maraming bagay. Ping Lacson. Maraming salita pero kulang sa on-the-ground na gawa. VP Lenny, bakit hindi namin dapat iboto si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao? Ito malungkot ito, boy, pero yung kabutihan ng loob kasi sa atin hindi sapat. Bakit ikaw ang dapat namin iboto? Ako, boy, pinakita sa nitong krisis na to and many other crises in the past na ang mga babaeng leader nagsha-shine during crisis. And ako, pinakita ko yan sa maraming trabaho namin dito sa OVP. Marami kaming mga krisis na nalagpasan with flying colors. Sabi ko nga, kung yung 2016 hanggang 2022... Here is my final question, answerable also in 60 seconds. March 19, 2018, President Duterte withdrew the Philippines from the Rome Statute. When the withdrawal took effect, March 17 ito, 2019, ang Pilipinas po ay hindi na naging miyembro ng International Criminal Court. Ang withdrawal, nangyari po ito matapos i-anunsyo ng then ICC Prosecutor Fatou Bensouda ang pagbubukas ng preliminary examination sa Pilipinas with respect to the alleged crimes against humanity na nagaganap sa bansa dahil sa war on drugs. The President threatened to arrest the ICC prosecutor if she conducts activities here in the Philippines because we are no longer an ICC member and the ICC has no right to do any investigating. On November 10, 2021, the Philippine government requested a deferral of the ICC's investigation under the principle of complementarity, claiming that the country had begun its own investigation. Buhay ang ating justice system, in other words. The current ICC prosecutor, Karim Khan, in a document dated November 18, sinabi niya that they will temporarily suspend its investigation into the Philippines as it assesses the scope and effect of the government's request for deferral that cited the investigations being done by the Department of Justice. Human rights and victim advocacy groups are urging the ICC to proceed with the investigation to not further delay the justice for the victims. VP Lenny, in 60 seconds, hypothetical ang aking tanong. Presidente ka ng Pilipinas, sumulat ang ICC prosecutor na si Karim Khan at nagre-request na siya at ang kanyang team ay pumunta dito sa Pilipinas para umpisahan na ang preliminary investigation sa di umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na may kinalaman sa war on drugs ni President Duterte. Ano po ang inyong gagawin? Papayagan niyo po ba ang team nila na pumunta dito sa Pilipinas? Oo, hindi, at bakit? Papayagan ko. Magiging very open, magiging very transparent. Kung wala naman tinatago, hindi tayo kailangan matakot. Hustisya yung pinakabuod nito. Pero dapat balikan natin. In the first place, bakit tayo nag-member ng ICC? Ang ICC is a safety net. Sa mga gobyernong nag-a-abuse ng human rights ng kanilang mga tao, sa mga gobyerno nagko-commit ng very high crimes, mga diplomats natin, mga Pilipino, bahagi nung pag-draft, nung pagbuo ng ICC dahil nakita natin na ito ay representative ng values natin bilang mga Pilipino na pinahahalagahan natin yung human rights. So sa akin, pag umupo ako, hindi ko lang papayagan na pumasok dito, pero ipopropose ko na bumalik yung ating membership sa ICC dahil napakahalaga ito to keep government in check. O diba, yan yung interview kay Boy Abunda ni VP Lenny. Pero grabe talaga, no, kung babalikan natin lahat ng sagot ni VP Lenny, at kung talaga siya yung nakaupo ngayon, Diyos ko, aluwag ng buhay mga kabatang helmet, ang gaan ng buhay,
angat na angat ang buhay. Grabe. Ng lahat. Ng lahat. Grabe talagang yung mga sinasabi doon ni VP Lenny, yung iba doon, mga kabatang helmet, talagang kinokondak na or nakondak na. Nasa process na siya Yung iba naman doon, yun yung mga dapat gagawin niya sana. Diba? Nakakaloka lang talaga, videographer. Diba? Sana angat ang Pilipinas ngayon. Pero dahil dyan, magkakalaman kung sino ang team suka at ang team nakakasuka. Ano ba yan? Team suka na ngayon, tsaka team nakakasuka. Yan na ngayon. Diyos ko, may bago naman pinausok ka. Mga napikon. Wala nang nahita. Ngayon, may bago naman pakulo. Nakakaloka naman talaga. Katiliman o kasamaan. Pero ngayon, team suka! Team nakakasuka! So, grabe mga batang helmet, kidding aside. Ngayong parating na eleksyon, Mm. Mayo 2025, itama na po natin yung mga nabudol dyan. Oo. Diba? Kung pakikinggan nyo mabuti lahat ng mga sinabi ni VP Lenny, ang ganda sana talaga ng Pilipinas. Ay, Pero oo. kaya pa rin naman mabago yan. Kung gusto nyo talaga totoong pagbabago, kailangan ang ilalagay nyo sa balota yung mga nasa listahan natin, videographer. Yung mga tamang tao. Yes. Kasi, videographer, mga kabata helmet, pag ipagdasal natin sa 2028, if ever tumakbo ulit si VP Lenny, Oo. ito yung mga makakasama niya sa Senado, sa Kongreso. Itong mga tao na iboboto natin sa 2025, ngayong May 2025. Mga matitinong tao. Yes. Mga totoong nagtatrabaho para sa Pilipinas. Yes, at hindi para sa bulsa. Kaya dapat maging matalino tayo sa mga itatantos natin sa mga balota natin. Kaya yung listahan natin, mga kabata helmet, kulang na ng 2, pero meron na tayo dyan. Meron na tayong 2. Meron na. So abangan nyo na yan kung kailan ko ilalabas ang full slate natin. Pero yung 2 na yan, dun sa COMSEC natin, yes, may mga tumama kung sino yung 2 na yan. Pero ayun nga mga bata helmet, kung gusto mo mga video na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni videographer. Pero talaga, nako, videographer, sa 2028, if ever, na tumakbo si VP Lenny, ang ganda talaga ng Pilipinas. Kaya dapat yung palang 2025, piliin na natin yung mga karapat-dapat na tao na makakasama niya sa pag-angat ng bansang Pilipinas. Di ba? Yes! Lenny Robredo! Hindi Angat kurap. buhay lahat! Hindi kurap. Hindi diba? kurap. Hindi kurap. Oo, yan mga bata. Hello, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa boy na helmet din ang bukil keeps getting better every day. God bless everyone. Bye, we build ka na suka doon. Pasok mo ang kikyam. Talaga naman?